Nagsisimula ang first episode ng Season 2 kay Gojo na nanunood ng anime tungkol sa tatlong mamamatay tao mula sa Sukino Company, na inatas ang pabagsakin ang pinuno ng Akatsuki. Dinala sila ng kanilang misyon sa isang malaking kasino, kung saan abala sa pagsusugal ang pinuno ng Akatsuki. Ngunit mukha siyang naiinis, halatang nababahala dahil hindi siya manalo. Tinutukso pa siya ng isa niyang tauhan habang nasisiyahan sa isang mamahaling panghimagas. Samantala, ang tatlong babaeng mamamatay tao ay nakapwesto sa isang gusali sa tapat ng kasino, minamanmanan ang kanilang target. Habang nanunood, hindi nila maiwasang magreklamo tungkol sa kanilang mababang sahod, inggit na tinitingnan ng marangyang pamumuhay ng mayayaman. Naputol ang kanilang pagkainggit nang maalala nilang nasa trabaho sila. Biglang naglabas si Orisha ng bomba na lihim niyang ninakaw mula sa kanilang presidente ng kumpanya. Nang hindi nagbabala sa iba, sinindihan ni Amadja ang Micha na nagdulot ng pagkatakot sa grupo. Wala pa sa kanila ang handang ihagis ito. Mabilis na sinubukan ni Kamari na maghanap ng solusyon. Naisip niya na kung matagumpay niyang may hagis ng tama ang bomba, baka tumama ito sa loob ng kasino at matanggal ang kanilang target. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang ayon sa plano at nahulog ang bomba sa loob ng kanilang sariling gusali. Ang sumunod na pagsabog ay nagpatalsak sa kanilang tatlo sa himpapawid sa isang nakakatawang kaguluhan. Habang pinapanood ang tagpo, namangha si Gojo sa pagkukwento. Nang maglaon, habang nasa break sa paaralan, sabay na nanood sina Gojo at Marin ng isa pang episode ng Sukom. Inamin ni Gojo na talagang nasiyahan siya sa anime at nahanap pa niyang nakakaaliw ang mga karakter ng Yakuza. Huminto si Marin sa video nang lumabas si Orisha sa screen at tuwang-tuwang ipinahayag na plano niyang mag-cosplay bilang siya sa susunod. Ito ang nagpamahal sa kanya kay Orisha, ipinaliwanag na ang reaksyon nito sa partikular na sandaling iyon ang umakit sa kanya. Nagsimulang magsalita si Marin tungkol sa mga costume na may tema ng kuneho na isinusuot ng mga karakter sa buong palabas. Itinuro niya ang iba't ibang bersyon na itinampok sa iba't ibang episode at nagsimulang magpakita ng paghanga sa mga ito. Sinabi ni Marin na perpektong normal na mahilig sa ganoong bagay. Upang suportahan ang kanyang pahayag, itinuro niya na maraming anime at iba pang anyo ng media ang gumagamit ng mga babaeng kuneho bilang visual attraction. Nagsimulang isipin ni Gojo ang isang malaking fanbase ng mga mahilig sa babaeng kuneho, bukod pa sa mga costume na naging popular na pagpipilian tuwing Halloween. Ipinaliwanag niya na itinuturing silang isang klasikong hitsura. Biglang may nagliwanag na ideya sa mga mata ni Gojo. Naalala niya ang walang hanggang kagandahan ng isang maayos na pagkakagawa ng Hina doll. Dahil sa pag-iisip, ipinangako niya kay Marin na tatapusin niya ang panunood ng anime sa pagtatapos ng araw para masimulan na niya ang pag-sketch ng costume ni Arisha para sa kanya. Pinayuhan siya ni Marin na huwag magpagod. Nagsimula siyang mag-isip ng malakas, iniisip kung dapat siyang mag-book ng isa pang studio para sa photoshoot. Ang pagbanggit ng studio ay nagpatigil kay Gojo habang naalala niya ang nakakailang na karanasan nila noong huling beses na nag-book sila ng hotel studio. Upang maiwasan ang pag-uulit ng sakunang iyon, hiniling ni Gojo na makita muna ang larawan ng studio para makasiguro bago gumawa ng anumang reserbasyon si Marin. Ipinakita ni Marin kay Gojo ang isang larawan na ipinadala ng kanilang kaibigang si Suzuka, na isang larawan ng isang cosplay na nagtatampok kay President Luna. Tuwang-tuwa niyang ibinahagi ang kanyang plano na rentahan ang parehong studio kung saan kinunan ang larawan. Pagkatapos, nang walang babala, inalok ni Marin si Gojo ng kanyang pocky, ngunit sa halip na abutan siya ng isang stick, mapang-asar niyang inalok sa kanya ang kabilang dulo ng isa na nasa bibig na niya, lalo na nang lumapit pa si Marin, halatang inaasahan siyang kagatin ang kabilang dulo. Isang malakas na kagat ang pumutol sa tensyon. Casual na tinapos ni Marin ang natitirang pocky. Pinagalitan siya ni Gojo dahil sa muling pagtukso sa kanya, habang si Marin naman ay natawa lang sa kanyang reaksyon. Ilang sandali pagkatapos, lubos na nababad si Gojo sa anime na nagpe-play sa kanyang telepono. Habang nanonood siya, tahimik siyang pinagmamasdan ni Marin na may malambing na ngiti. Gayunpaman, ang kanilang katahimikan ay kaagad na nag-ambala ng isang pamilyar na boses. Lumabas si Noah malapit sa stockroom kung saan sila nagpapahangin, halatang hinahanap si Marin. Nang lumiko siya sa sulok ng hagdanan at makita sila, binati niya si Gojo ng maliit na kaway.
Mabilis na tumayo si Marin at pinagalitan siya ni Noah dahil hindi niya sinasagot ang kanyang mga mensahe. Para mawala ang tensyon, inalok ni Marin si Noah ng Pocky, na agad namang gumana. Dahil gumaan ang kanyang pakiramdam, gumaan ang loob ni Noah. Sinabi ni Marin kay Gojo na pupunta sila para mananghalian, at casual silang kinilala ni Gojo, bumalik na ang kanyang atensyon sa anime sa kanyang telepono. Sa katapusan ng linggo, sumakay si Marin ng tren papunta sa bahay ni Gojo, kinakabahan na binabasa ang mensahe na ipinadala nito sa kanya gabi bago iyon. Naging kaaya-ayang sorpresa ito dahil halos hindi kailanman nag-i-initiate si Gojo. Kaya nakaramdam siya ng tuwa at pagkalito sa pag-iisip. Ngunit nang dumating siya, mukhang labis na nalungkot si Gojo. Nalaman niya kaagad na ang dahilan ng kanyang imbitasyon ay hindi isang date, kundi upang pag-usapan ang mga isyu na mayroon siya sa costume. Sinubukan ni Marin na itago ang kanyang pagkadismaya, ngunit ang kakaibang tingin sa kanyang mukha ang nagbunyag nito. Hindi napansin ni Gojo. Sa halip, lumapit siya sa setup ng costume at ipinaliwanag ang issue. Tila, ang itaas na bahagi ng costume ay patuloy na bumababa kahit anong gawin niya. Iminungkahi ni Marin ang paggamit ng mga hindi nakikitang strap upang panatilihin ito sa lugar. Upang matulungan siyang maglarawan at isakripisyo ang mga ito. Upang mas tumagal ang costume, hawak niya ang tela kung saan karaniwang naroon ang mga strap. Patuloy na ipinaliwanag ni Gojo na ang paggamit ng strap ay magdudulot din ng pagkalaylay ng waist area ng costume. Sinabi ni Marin na madalas silang gumamit ng mga clip upang higpitan ang tela at bigyan ang costume ng mas kapana-panabik na silhouette. Bahagyang hindi nasiyahan ang tingin ni Gojo, halatang hindi nasisiyahan sa ideya, ngunit sa huli ay sumang-ayon sa plano. Sa pagkakataong ito, inilagay niya ang tailcoat sa pangunahing bahagi ng costume at itinuro na madaling maitago ng coat ang strap. Iminungkahi niya na lumabas sila upang bilhin kaagad ang mga strap, at namangha si Gojo sa kanyang napakagandang itsura at ang kanyang pagiging masigasig. Hindi nagtagal pagkatapos, dumating sila sa boutique dress store, kung saan ibinigay ni Gojo ang kanyang sketch sa isa sa mga attendant ng tindahan. Isang matandang lalaki ang tiningnan ang drawing ng nakalantad na costume ng kuneho. Tumangala siya kay Gojo at, may pag-aalinlangan, nagtanong kung para kanino ang costume. Nang sumagot si Gojo na para sa kanya iyon, lalo pang naguluhan ang lalaki. Ngunit mabilis niyang pinagsama ang kanyang sarili, na nagpapaalala sa kanyang sarili na sa mundo ngayon, nagsusuot ang mga tao ng gusto nila, anuman ang kasarian. Tumingin siyang muli sa tapat na ekspresyon ni Gojo at walang nakitang dahilan para manghusga. Ngumiti ang lalaki at, sa pagsisikap na maging suporta, sinabi kay Gojo na naniniwala siyang maganda ang hitsura niya rito. Sakto namang pumasok si Marin sa tindahan at masayang nagtanong kung nahanap na ni Gojo ang mga strap. Namutla ang mukha ng clerk nang bigla niyang napagtanto na hindi niya naintindihan ang sitwasyon. Halatang natutuwa si Marin at mapang-asar na sinabing hindi niya alintana na makita si Gojo sa costume ng kuneho. Habang sila ay nagbabrowse, nagbigay ng mungkahi ang clerk. Idinrawing niya sa sketch, ipinapakita kung paano karaniwang ginagamit ang corset boning upang hawakan ang hugis. Nakatitig si Gojo sa lalaki, natigilan sa pagkaunawa. Ngunit dahil ang kanyang sanggunian ay mula sa isang anime, hindi nito ipinakita kung paano hawak ang costume. Gulong-gulo pa rin ang mukha ng clerk. Hindi siya sigurado kung hinahawakan ba siya sa simula pa lang. Si Marin, gayunpaman, ay mukhang disappointed sa kabila ng mas magandang alternatibo sa kanyang ideya. Ang reaksyon niya ay nagpakunot ng noo sa kanya at sa clerk. Naalala ni Gojo, na sila ni Marin ay gumawa na ng corset dati, ngunit ang ideya ay tuluyang lumipad sa kanilang isip. Lumuhad siya, nagrereklamo na naging masyado siyang kumpiyansa. Noong una silang nagsimula, sinasaliksik niya ang bawat maliit na bagay tungkol sa disenyo ng costume. Ngunit sa pagkakataong ito, diretso siyang sumabak sa trabaho nang hindi sinusuri ang mga pangunahing kaalaman. Ngumiti ng mabait ang clerk at malumanay na sinabi kay Gojo na ang paggawa ng mga pagkakamali ay ang kanyang trabaho, at mayroon pa ring matutunan mula sa mga ito. Pagbalik nila sa bahay, agad na sinimulan ni Gojo ang pagtahi ng mga buto ng corset. Pagkatapos ay hiniling ni Gojo kay Marin na subukan ito at tingnan kung akma ito ng maayos. Habang papalit siya, kinakabahang naghintay si Gojo sa labas ng silid.
Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang boses ni Marin na humihingi ng tulong. Sa gulat, pumasok siya sa silid, ngunit natigilan. Suot na ni Marin ang costume, ngunit may problema. Mukha itong bikini, kitang-kita ang kanyang panloob na kasuotan. Agad na lumabas si Gojo ng pinto at isinara ito. Mula sa likod ng pinto, nakiusap si Marin ng tulong, hindi pa rin sigurado kung ano ang gagawin sa issue. Dumating din ang araw ng shoot at sabay silang pumunta sa studio. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang studio na puno ng mga casino-themed backdrops at props, isang perpektong tugma para sa kanilang shoot. Habang inaanunsyo ni Marin na magpapalit siya, sinamantala ni Gojo ang pagkakataong handaan ang set. Nagsimula siyang maunawaan kung bakit ang mga cosplayer ay naglalagay ng labis na pagsisikap sa pagpili ng tamang lokasyon. Ang antas ng atensyon na ibinibigay nila sa mga props at tanawin ay nagpapaalala sa kanya kung paano ipinapakita ang mga manika ng hina na may mga pinalamutian na entablado at detalyadong setup. Pagkaraan ng ilang minuto, sumilip si Marin mula sa dressing room at nagtanong kung talagang okay si Gojo sa costume, na nagpapaalala sa kanya ng huling beses na nagkaroon sila ng isang lantad na shoot. Kinakabahang sumagot si Gojo na ayos lang siya hanggat pinapaalala niya sa kanyang sarili na mag-focus. Ngumiti si Marin at tiniyak sa kanya na naghanda siya ng isang bagay upang makatulong na mabawasan ang dami ng balat na nakalantad. Muling nawala siya, at pagkaraan ng 5 minuto, lumabas siya na suot ang buong costume. Sa pagkakataong ito, may karagdagang stockings na nakapatong sa ilalim. Hinangaan ni Marin ang kanyang sarili, ngunit nakatitig si Gojo sa kanya, takot. Hindi niya nakikita kung paano ito nakakatulong na mabawasan ang pagkalantad ng balat. Ngumiti siya at hinayla ang tila balat niya, na nagpapakita na isa pala itong bagong layer ng may kulay na stockings. Sinimulan nila ang shoot, ngunit halos imposibleng mag-concentrate si Gojo. Patuloy siyang ginagambala ng kung gaano ka-revealing ang costume, sa kabila ng pagsisikap ni Marin na takpan ito. Masiglang iminungkahi ni Marin na lumipat sila sa backdrop na may temang Chino at tumakbo patungo rito. Nagulat si Gojo sa kung gaano ka-suggestive ang kanyang mga galaw, lalo lamang nitong ginawa si Gojo na mas hindi komportable. Desperado na kolektahin ang kanyang sarili, ibinaba ni Gojo ang kanyang telepono at lumakad patungo sa kalapit na pader, tahimik na nagmamakaawa para sa focus. Sa huli, humingi siya ng maikling pahinga. Sinamantala ni Marin ang pagkakataon upang suriin ang mga larawan at tuwang-tuwa sa mga resulta. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isa pang costume ng kuneho na iniisip niyang isuot para sa isang paparating na Halloween party. Binanggit din niya ang stockings ng ibang karakter, at kung paano naiiba ang mga net stockings sa ibang net stockings. Inamin ni Gojo na hindi siya pamilyar sa net stockings, at hindi niya pinapansin ang kanyang suot. Si Marin, nang hindi nagpapalipas ng pagkakataon, ay kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang ipakita sa kanya ang mga halimbawa. Casual na binanggit ni Marin na pupunta siya sa Halloween party kasama ang kanyang mga kaibigan at inanyayahan si Gojo na sumama. Iminungkahi pa niya na magbihis din siya. Dumating ang gabi ng party, at lahat ay nakasuot ng costume, handa para sa isang gabi ng karaoke at kasiyahan. Kasama ni Marin ang kanyang karaniwang grupo ng mga kaibigan, at sumama si Gojo, nakasuot ng bunny mascot suit. Nagpahayag ng lunas ang mga babae na mayroon silang mga lalaki, dahil kung sila lang, malamang naligawan sila buong gabi. Sa isang punto, inalok ni Marin si Gojo na kumanta ng karaoke. Magalang siyang tumanggi, sinabing alam lang niya ang theme song sa Flower Princess. Mas maraming litrato ang kinuha ng grupo, at sinubukan ni Marin na hilahin si Gojo sa frame, ngunit tumanggi siya. Habang sila ay nag-uusap, isa sa mga kaibigan ni Marin ang pumuri sa kanya, na nagsasabing narinig niya na cute si Marin. Ito ay ikinadismaya ng isa sa mga lalaki sa grupo. Nag-crossdress siya para sa Halloween at umaasa na maging sentro ng atensyon. Tahimik na nakinig si Gojo, nagtataka kung bakit siya dumating. Umisa siyang makakilala ng ibang mga cosplayer at matuto ng bago, ngunit ang grupo ni Marin ay hindi binubuo ng mga cosplayer. Di nagtagal, lumipat ang usapan kay Gojo. Nagulat ang iba nang malaman na hindi lang ginawa niya ang costume ni Marin, kundi siya rin ang nag-ayos ng kanyang makeup. Tinanong ng cross-dressing na lalaki si Gojo kung paano niya natutunan ang lahat ng iyon. Nagkomento na hindi pangkaraniwan para sa isang lalaki na mahilig sa pananahi at makeup.
Malaki ang epekto niyon kay Gojo. Nagbalik ito ng mga alaala kung paano siya dating tinutukso at inilalayo dahil sa kanyang mga interes. Ngunit isa pang lalaki sa grupo ang nagsalita, na nagsasabing ngayon ay normal na. Ang kanyang sariling kapatid ay nasa industriya ng kagandahan. Pagkatapos ay buong pagmamalaki idinagdag ni Marin na ang pamilya ni Gojo ay gumagawa ng mga manika ng hina, na nagbigay sa kanya ng paghanga mula sa lahat, lalo na sa crossdresser, na nagsabing palagi niyang hinahangaan ang mga artisan ng manika ng hina. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natahimik si Gojo, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagtanggap. Sa sandaling magsimula siyang mag-relax, kumanta si Noah habang nagtatanong kung may karelasyon siya kay Marin. Patuloy na maghintay sa ating mga kasunod na episodes. Maraming salamat.